Ibinasura ng Office of the City Prosecutor ng Maynila ang bullying case na kinasangkutan ng mga anak nina Alfred Vargas at Rob C. dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kasunod nito, naglabas ng kani-kanilang pahayag ang magkabilang panig kaugnay ng naging desisyon. The Philippine Showbiz List presents detalye sa pagka-dismiss ng bullying case nina Alfred Vargas versus Rob C. From allegations to lawsuits. Naging usap-usapan ang umano'y bullying case na kinasasangkutan ng mga anak nina Alfred Vargas at Rob C. matapos magkasama ang mga ito sa isang swimming training session. Inakusahan ng kampo ni Alfred at Yasmin Vargas ang anak ni Rob ng pambubuli at pang-aabuso habang itinanggi naman ni Rob ang mga alegasyon at sinabing binabaliktad lamang ang tunay na nangyari. Nauwi ito sa matinding tensyon online at palitan ng post sa social media. Noong April 13, 2026, naghain ng complaint ang pamilya Vargas laban kina Rob at Jovel Bacosa sa Office of the City Prosecutor of Manila dahil sa umano'y bullying incident. Naghain din si Yasmin ng 20 counts ng cyber libel laban kay Rob kaugnay ng mga umano'y mapanirang post nito sa social media. Kasunod nito, nagsalita si Rob sa Fast Talk with Boy Abunda upang ipagtanggol ang kanyang anak at itinanggi ang mga alegasyon. Alfred and Yasmin's criminal complaint versus Rob C. dismissed. Matapos ang masusing pagsusuri sa mga testimonya ng mga saksi, co-parents, at mga isinumiting kontrasalaysay, naglabas ng opisyal na desisyon ang Office of the City Prosecutor of Manila sa isang resolusyon kamakailan na may petsang May 12, 2026. Sa 10 pahinang dokumentong ito, tuluyan nilang ibinasura ang reklamong pang-aabuso laban sa pamilya C dahil sa kawalan ng sapat na katibayan. Malinaw na isinaad ng piskal na walang nakitang sapat na batayan o prima facie evidence na may tiyak na kasiguruhan para madiin sa parusa ang mga inirereklamo. Ipinaliwanag din ng resolusyon na ang mga argumento ng pamilya Vargas na ang pagpapabaya ni na Rob ang sanhi ng naging sitwasyon ay nakabatay lamang sa haka-haka o espekulasyon. Binigyang diin ng otoridad na ang mismong akusasyon sa sarili nito ay hindi kailanman sapat na ebidensya upang malitis ang isang tao. Rob and Jovel celebrate vindication after dismissal of case. Noong May 27, 2026, opisyal na ibinahagi ni Rob sa kanyang Facebook page ang kopya ng dokumento ng pagkakabasura ng kaso upang ipabatid sa publiko ang naging hatol. Nagpahayag siya ng matinding pasasalamat sa kanyang abogado, sa mga kapwa magulang at sa mga saksing naglakas loob na nagsabi ng katotohanan ukol sa insidente. Ayon kay Rob, ang dismissal na ito ay isang napakahalagang vindication o paglilinis sa pangalan ng kanyang anak at buong pamilya. Sinabi niya na kahit dumaan sila sa matinding online hostility, cyberbullying, at napaagang paghatol ng mga tao, pinili nilang manahimik at huwag nang sumabay sa pampublikong drama. Idiniin niya na ang kanyang pangunahing prioridad ngayon ay ang emosyonal na seguridad at kapayapaan ng kanyang anak upang tuluyan itong ma-fireproof mula sa trauma ng masakit na kabanatang ito. Sa kanyang Facebook post, ipinahayag naman ni Jovel ang kanyang matinding pasasalamat matapos ang paglabas ng desisyon na na-dismiss ang kasong isinampalaban sa kanilang kampo. Binigyang diin niya na ang naging proseso ay hindi naging madali para sa kanilang pamilya. Ayon kay Jovel, dumaan sila sa mahahabang buwan ng tahimik na laban na puno ng emosyonal na pagsubok, pagod, luha at mga panahong tanging dasal at pananampalataya lamang ang kanilang naging sandigan. Ipinahayag din niya na sa kabila ng mabigat na karanasan, nanatili silang matatag dahil sa suporta ng mga taong naniwala at patuloy na sumuporta sa kanila. Para sa kanya, malaking tulong ang mga dasal, pagmamahal at lakas ng loob na ibinigay ng kanilang mga taga-suporta, lalo na sa mga panahong sila ay emotionally exhausted at nasasaktan. Aniya, pinili nilang yakapin ang kapayapaan at paghilom matapos ang lahat ng pinagdaanan. Para sa kanila, mahalagang ipagpasalamat na umano'y nanaig ang katotohanan at hustisya sa naging desisyon ng kaso. Ayon pa kay Jovel, ang buong karanasan ay nagsilbing paalala na ang katotohanan ay laging mananaig kahit gaano pa kahirap ang proseso. Binanggit din niya ang paniniwala na kahit hindi sila naging maingay sa buong issue, naniniwala silang nakikita ng Diyos ang lahat at sila ay ginabayan sa buong laban. Tinapos ni Jovel ang kanyang mensahe sa paniniwalang justice prevailed.
bilang paglalarawan ng kanilang pananaw sa naging resulta ng kaso. Alfred and Yasmin to pursue legal remedies after Rob C. case dismissal. Nitong May 28, 2026, bumasag naman sa katahimikan si Alfred sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag sa kanyang Facebook page kasunod ng paglabas ng balita ukol sa dismissal. Nilinaw niya na bagamat nirerespeto nila ang batas at ang umiiral na due process, hindi pa dito nagtatapos ang kanilang laban para sa kanilang anak. Inihayag ni Alfred na bagamat hindi pa nila opisyal na natatanggap ang kopya ng desisyon ng korte, pinahintulutan sila ng batas na gamitin ang lahat ng natitirang legal remedies upang iapila ang kaso. Sinabi niya na gagawin nila ang lahat ng legal na paraan upang makamit ang hustisya para sa kanilang anak. Habang naghahanda ang pamilya Vargas sa kanilang susunod na legal na hakbang, nananatili pa ring nakabinbin at gumugulong sa hiwalay na proseso ang reklamong 20 counts ng cyber libel laban kay Rob. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!